Our homemade pork tocino. Hope you like it. Hello everyone. So for today's video or food vlog, gagawa po tayo ng homemade tocino. So sa paggawa po ng homemade tocino, kakailanganin lang natin ng pige. Part ng baboy is pige, white sugar, salt, MSG which is optional, pineapple juice, garlic powder or fresh garlic dice, paminta, red food color. Nakikita nyo dito, meron ako ditong plastic container. Ilalagay ko dito yung ating tinapang baboy. Yung slice niya is pang tapa, thin slice, mga around 1/4 inch. And then I'm gonna to add in our white sugar. You can use light brown sugar if you want. Pwede rin siyang 50-50, half brown, half white. Our salt. Okay, sa hindi gumagamit ng betchin, you can omit it. Garlic powder, black pepper, and then dash of red food color para maging buhay lang yung itsura ng ating tocino. And then pineapple juice, around kalahati lang po, half cup. Then so sinishake ko siyang ganyan para ma-absorb niya yung marination, yung liquid. So meron na kayo agad instant tocino. So exercise na po to. So 1 kilo kaya ng ating mayonnaise container na malaki. Yung mga factory po kasi na gumagawa ng tocino, they have tumbler, special machine. Umiikot po yon para yung mga liquid and then yung seasoning is pumasok. Pero as if naman, since this is homemade, kaya naman po ng ating magic jar. And then, ima-marinate naman natin to overnight. Look at it. Our instant homemade tocino. After nating mahalo yung ating homemade tocino, transfer na natin. So yung paglalagay ng food color, it's up to you kung light or medyo dark. Pwede na kayong gumawa ng freshly made or homemade tocino sa inyong mga kabahayan. Then, let's marinate overnight sa chiller around 8 to 10 hours to 12 hours. Kapag nasobrahan kasi kayo sa chiller, mangyayari dito is aasim ang inyong tocino. So after nating i-chiller, ilagay sa packaging, then i-freezer nyo na siya. Freezer kasi wala tayong preservative na nilagay para magtagal po siya. Kailangan naka-chiller muna siya ng overnight para mas malasa yung tocino natin. Kinabukasan, pwede nyo na itong iluto. And then pag meron kayong tira, ilagay nyo lang sa mga container tubs. And then 6 months to 1 year, ilagay nyo lang sa freezer, hindi po siya masisira. So, ito na yung ating tocino na half kilogram. Ang total niya is naging 750 grams. So, this tub is 250 grams each. Okay, pag hindi nyo pa siya ipa-fry or lulutuin, lagyan nyo lang po ng production date kung kailan nyo ito nagawa. Para in case may mga order kayo, alam nyo yung first in, first out, FIFO ang tawag doon. Alam nyo kailan nyo ginawa. Kasi pag nagbebenta na kayo ng tocino, homemade tocino, hindi pwedeng halo-halo para alam nyo yung unang ilalabas or ibebenta or kakainin po natin. So for now, tuturuan ko kayo paano yung proper way kung paano magluto ng tocino. Okay, nilagay ko na siya sa kawali and then maglalagay po tayo ng konting tubig. Konti lang. So yung iba, direct fry it. Pero kami po, ganito yung proper namin. Konting tubig lang po. So hayaan natin kumulo. Kasi may pineapple juice to.
'Di ba naglagay tayo, actually maglalabas pa naman siya ng tubig. Okay, pag kumukulo, kahit hindi naman kailangang haluin ng haluin. Pag na-dry na siya, doon kayo magko-continuous stirring kasi doon nasusunog yung tusino, hindi nyo nakukuha yung asukal, napupunta lang sa pan yung asukal. Kasi ang tusino kasi dapat yung asukal kumakapit talaga sa karne. So mamaya, pag natuyo to, magdadagdag tayo ng konting mantika. Okay, nag-start na po siyang matuyo. So maglalagay na po ako ng oil. And that's enough. So, ayan, magkakaramelize na mamaya yung sugar. So, nag-iiba na rin yung tunog ng kulo. Ayan. Kapag ganyan na po siya, continuous stirring ginagawa ko para ma-coat ko yung sugar. Kumapit sa karne. Ayan, nag-brown na, nagka-caramel na yung sugar natin. So, ganito po ginagawa ko, ayan, yung karne, para makuha ko yung sugar na nami-melt. Ang sarap po kasi nun sa tusino, di ba? So, wag niyo pong hinahayaan na kapag ganito na, natuyot na yung tubig, kaya nasusunog po. Ayan, konting alalay sa paghalo kapag nawala na talaga yung tubig. And kapag gusto niyo medyo caramelize yung sugar, yun ang gusto ko, nagka-caramelize. Continuous lang yung luto and then hinaan ko yung apoy. Yung medyo mapula-pula yung tusino. Ayan. So, diba? Kunting pula pa. Gusto ko kasi yung medyo mapula. Okay, so ready na yung ating tusino na i-serve. I-slice ko na siya. And then meron na tayong pang breakfast. Okay, slice na natin yung ating tusino. At least, kapag kayo ang gumagawa, nagpre-prepare, alam yung malinis and homemade yung ginagawa nating meat products. So I have here sunny side up, Thai banana fritters. Abangan nyo yan sa aking video. Free recipe ko lang yan. Gustong-gusto nila yan dito sa bahay na kainin. Our homemade pork tocino. Hope you like it and thank you for watching.